Opisyal ng kampiyon ng NBA ang New York Knicks at buong-buo na ngayong nagsimula ang off-season para sa lahat ng 30 teams ng liga. Habang umuusbong ang San Antonio Spurs bilang isa sa mga permanenteng contender sa Western Conference at nananatiling magulo ang sitwasyon sa silangan, maraming front office ang naghahanap ngayon ng mga solusyon para mapalakas ang kanilang mga roster. Alam na natin na si Giannis Antetokounmpo ay nasa trade block. Posible ring may iba pang mga bituin na sumunod sa kanya sa merkado. Hawks, Blazers at Rockets nagpapakita ng interes kay Jaylen Brown. Ang supermax contract ni Jaylen Brown na nagkakahalaga ng humigit kumulang 37 million kada taon ay nagdaragdag ng komplikasyon sa anumang trade negotiations. Maagang natanggal sa playoffs ang Boston Celtics matapos masayang ang kanilang 3-1 series lead laban sa ikapitong seeded na Philadelphia. Dahil dito, haharap sina Brad Stevens at ang Celtics front office sa mahihirap na desisyon habang umiinit ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagkuha kay Giannis. Kung seryosong hahabulin ng Celtics si Giannis, halos tiyak na magiging bahagi ng trade package si Brown. Katatapos lamang ni Brown ng pinakamahusay na individual na season sa kanyang karera na nagtapos sa kanyang pagkakapili sa All-NBA second team. Gayunpaman, ayon kay Mark Stein, may 3 koponang regular na binabanggit bilang mga interesado sa kanya: Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Atlanta Hawks. May 3 taon at 183 million pang natitira sa kontrata ni Brown, kaya hindi magiging madali ang anumang negosasyon. Kung maisasama siya sa trade para kay Giannis, malaki ang posibilidad na ilipat din siya ng Milwaukee Bucks sa ikatlong koponan. Kung naman ipagpapalit siya ng Boston nang hindi nakukuha si Giannis, malinaw itong magiging senyales ng malaking pagbabago sa maikli at pangmatagalang plano ng Celtics. Sa ibang balita naman, dinala ni Victor Wembanyama ang San Antonio Spurs sa NBA Finals sa kanyang kauna-unahang playoff appearance. Ngunit nakatagpo nila ang mas veterano at mas gutom na New York Knicks na tuluyang nagpatalsik sa Spurs sa loob ng 5 laro upang maging bagong kampeon ng NBA. Championship pa rin ang target. Ngayon ay haharap ang Spurs sa off-season na may parehong layunin: kampyonato o wala. Sa usapin ng roster, nananatiling buo ang pangunahing grupo ng koponan. Oo, nakatakdang tumanggap si Wembanyama ng napakalaking extension na masayang babayaran ng kahit anong koponan sa NBA. Ngunit maliban kung magpasya ang Spurs na ilipat si De'Aaron Fox matapos ang kanyang mahirap na finals performance, wala silang kailangang malaking pagbabago sa roster. Habang patuloy namang umuunlad sina Stephon Castle at Dylan Harper, lalong lumilinaw na sila ang maaaring maging backcourt ng hinaharap ng prangkisa. Matapos ang 62-20 regular season record, iisa na lamang ang natitirang misyon ng Spurs, ang buhatin ang Larry O'Brien Trophy. Marami ang naniniwalang isa sila sa pinakamagandang posisyon sa buong NBA upang magtagumpay sa mga susunod na taon kahit pa ikumpara sa Thunder. Pinakamadaling desisyon, bayaran si Wembanyama. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, kwalipikado si Wembanyama para sa isang rookie extension ngayong off-season na maaring umabot sa 5 taon at 251 milyon. Maaring lumaki pa ito hanggang 301 milyon kung makakamit niya ang mga kondisyon tulad ng All-NBA selection, MVP award, Defensive Player of the Year award sa susunod na season. Para sa Spurs, wala nang dapat pag-isipan pa rito. Pirmahan si Wembanyama sa pangmatagalang kontrata sa lalong madaling panahon. Ang malaking tanong, ano ang gagawin kay De'Aaron Fox? Habang nakatali na sa koponan ang mga batang stars, maaaring magsimulang pag-isipan ng general manager na si Brian Wright kung bahagi pa rin ba si Fox ng pangmatagalang plano. Si Castle ay magiging extension eligible pagkatapos ng susunod na season. Si Harper naman ay magiging kwalipikado pagkatapos ng 2027-28 season. Samantala, nakapirma si Fox ng 4 na taong extension na nagkakahalaga ng 221.8 million at magsisimula pa lamang sa susunod na taon. Dahil sa mabilis na pag-usbong ni Castle at Harper, makatuwirang itanong kung dapat bang i-trade ng Spurs si Fox upang magkaroon ng mas malaking salary flexibility habang lumalaki ang mga kontrata ng kanilang batang core.
Hindi kailangang mangyari agad ang trade dahil lahat ng kanilang batang stars ay nasa rookie deals pa rin sa susunod na season. Ngunit malinaw na isa itong sitwasyong kakaharapin ng organisasyon sa hinaharap at matapos ang kanyang mga kahinaan sa finals, maaring mas maagang pag-isipan ito ng Spurs kaysa sa inaasahan. Julian Champagnie, isa pang madaling desisyon. Ang team option ni Julian Champagnie na nagkakahalaga ng 3 milyon ay inaasahang kukunin ng Spurs. Vassell at Keldon Johnson, parehong extension eligible ngayong summer sina. Devin Vassell, Keldon Johnson. Si Vassell ay may kontrata hanggang 2028 to 29. Si Johnson naman ay papasok sa huling taon ng kanyang kasalukuyang kasunduan. Bilang isa sa pinakamahusay na sixth men sa liga, maaaring nais ng Spurs na maagang pirmahan muli si Johnson. Gayunpaman, ang kanyang 17.5 milyong expiring contract ay maaari ring maging mahalagang trade asset kung sakaling maghanap ang Spurs ng upgrade sa roster. Mga free agent ng Spurs ngayong offseason. Unrestricted free agents: Harrison Barnes, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo, Jordan McLaughlin, Lindy Waters, Mason Plumlee. Restricted free agents: Harrison Ingram, two-way, David Jones Garcia, two-way. Sa kabuuan, nasa napakagandang posisyon ang Spurs. Nasa kanila na ang isang potensyal na generational superstar sa katauhan ni Wembanyama, isang lumalakas na batang core at sapat na flexibility upang manatiling contender sa mahabang panahon. Ang pinakamalaking tanong lamang ay kung gaano katagal mananatiling bahagi ng plano si De'Aaron Fox habang patuloy na umaangat sina Castle at Harper bilang mga susunod na mukha ng backcourt ng San Antonio. Speaking of Spurs, magkano nga ba ang kinikita ng mga NBA player na naglalaro sa playoff o kapag nanalo ng kampyonato? Malaki na ang karaniwang sahod ng mga manlalaro sa NBA. Sa katunayan, sila ang ilan sa mga pinakamataas ang kita sa mga profesional na atleta sa Amerika na may average na taunang sahod na humigit kumulang $11.8 million. Ayon sa ulat, ang mga kampiyon ng NBA noong 2026 ay maaaring tumanggap ng hanggang 9.1 million na bonus pool na paghahatian ng mga manlalaro. Samantala, hindi rin naman umuuwi ng walang pera ang natalong koponan. Ang runner-up ay tumatanggap pa rin ng humigit kumulang 3.9 million. Magkano ang kinita ng Knicks sa pagkakampeon? Sa kanilang pagkapanalo sa 2026 NBA Championship, kumita ang Knicks organization at mga manlalaro ng pinagsamang 9.5 million. Ang mga manlalaro ay naghati-hati sa championship bonus na tinatayang 9.1 million, nakatumbas ng humigit kumulang $770,000 bawat isa. Bukod dito, nakatanggap din ang prangkisa ng karagdagang $471,000 bilang number 3 seed sa Eastern Conference. Sino ang pinakamataas ang sahod sa NBA Finals? Bagamat lahat ng manlalarong nakarating sa finals ay kumikita ng malaki, ang pinakamataas ang sahod sa serye ay si Karl Anthony Towns ng Knicks. Para sa 2025-26 season, tumanggap ang 30-year-old na sentro ng base salary na $53 million. Ilan pa sa pinakamalalaking sahod sa Knicks? OG Anunoby $39.5 million. Jalen Brunson $34.9 million. Kapansin-pansin si Brunson dahil tinanggihan niya ang potensyal na mas malaking kontrata noong 2024 at pumirma ng 4 na taong extension na nagkakahalaga ng $156.5 million. Ang pinakamataas ang sahod sa San Antonio ay si De'Aaron Fox na kumita ng $37 million sa base salary. Samantala, ang kanilang superstar na si Victor Wembanyama ay tumanggap lamang ng $13.3 million habang nasa rookie scale contract pa. Diba ang laki mga kaibigan?